Ibabahagi ko ngayon ang isang maikling kwento mula sa United States of America, ang Aguinaldo ng mga Mago, salin sa Filipino ni Rufino Alejandro. Piso at 87 sentimos, iyan lang, at ang 60 sentimos nito ay barya. Makatatlong bilangin ni Delia. Piso at 87 sentimos. At kinabukasan noon ay Pasko. Talagang wala nang dapat gawin kundi sumalagmak sa munting gusgusing sopa at magpalahaw. Kaya't iyon nga ang ginawa ni Delia. Tinapos ni Delia ang kanyang pag-iyak at hinarap ang kanyang mga pisngi. Siya'y nagpulbos. Tumayo siya sa tabi ng bintana at matamlay na pinagmasdan ang isang abuhing pusang nanunulay sa isang abuhing bakod sa abuhing likod bahay. Kinabukasan noon ay araw ng Pasko at ang pera niya ay wala kundi piso at 87 sentimos lamang para ipambili ng pang-aginaldo kay Jean, kanyang asawa. Kung ilang buwan siyang nagtabi ng pera at ito ang kanyang natipon, gaano ba naman ang itatagal ng kitang 20 piso isang linggo? Naging malaki ang kanyang mga gastos kaysa sa kanyang inaasahan. Laging gayon ang nangyayari. Piso at 87 sentimos lamang ang pambili ng aginaldo para kay Jim, sa kanyang Jim. Maraming oras ang ginugol niya sa pag-iisip sa isang magandang pang-aginaldo kay Jean. Isang pang-aginaldong maganda, pambihira at yari sa pilak. Yaong maaari nang sabihing karapat-dapat ariin ni Jean. Kagyat siyang pumihit at nilisan ang bintana at humarap sa salamin. Nagniningning ang kanyang mga mata. Datapwat 20 segundong nawalan ng kulay ang kanyang pisngi. Maliksi niyang inilugay ng puspusan ang kanyang buhok. Ang mag-asawang James at Delia Dillingham Young ay may 2 ari-ariang ipinagmamalaki nila ng labis. Ang isa'y gintong relos ni Jean na minanan niya sa kanyang ama at sa ama ng kanyang ama. Ang isa pa ay ang buhok ni Delia. At ngayon nakalugay ang magandang buhok ni Delia. Aalon-alon at kumikislap na parang buhos ng kayumangging tubig sa isang talon. Abot hanggang sa ibaba ng kanyang tuhod at mistulang pananamit na niya. At pagkatapos ay maliksing pinusod niyang muli na nangangatog pa ang kanyang mga kamay. Minsan siyang natigilan, samantalang 2 patak na luha ang tumulo sa gasgas na pulang karpet sa sahig. Isinuot ang kanyang lumang jacket na kulay kape at isinuot ang kanyang lumang sombrerong kulay kape rin. Umalembong kanyang saya at nagkikinang ang kanyang mga mata nang siya'y humagibis na papalabas sa pintuan, manaog at lumabas sa lansangan. Sa tapat ng hinintuan, may karatulang ganito ang mababasa. Madam Sofronie, lahat ng uri ng kagamitang yari sa buhok. Patakbong pumanhik si Delia sa unang hagdanan at saka huminto upang bigyang panahon ang paghingal. Gusto ba ninyong bilhin ang aking buhok? Ang tanong ni Delia. Bumibili ako ng buhok, sabi ni Madam. Alisin mo yung sombrero mo nang makita ko ang itsura niya. Ipinakita ni Delia ang aalon-alon niyang buhok. 20 pesos, ang wika ng Madam, habang iniaangat ng sanay na kamay ang makapal na buhok. Bayaran niyo ako agad, ang wika ni Delia. At ang sumunod na 2 oras ay masayang nagdaan. Akala niya ay masaya,
ngunit hindi pala. Sa loob ng 2 oras na sumunod, ay walang ginawa si Delia kundi halughugi ng mga tindahan sa paghahanap ng maipang-aaginaldo kay Jim. Sa wakas ay nakakita siya. Talagang bagay na bagay kay Jim. Parang ipinasadya. Walang ibang tindahang mayroon noon. Isang magandang kadenang platino na ang disenyo ay simpleng-simple, ngunit nakaaakit. Sa tingin lamang ay talagang makikilalang mamahalin. At sadyang karapat-dapat sa relos. Pagkakita niya sa kadenang iyon, ay sumaksak agad sa loob niya ang bagay na iyon kay Jim. Katulad nito, mahinhin at mahalaga. 21 piso ang ipinambayad nila roon sa kanya at nagmamadali siyang umuwi. Dala ang 27 sentimos na natitira. Kapag nakakabit na ang kadenang iyon sa kanyang relos, ay pihong madalas natitignan ni Jim ang oras sa harap ng kanyang mga kaibigan. Bagaman sadyang maganda ang relos, palihim kung ito'y dukutin ni Jim upang tignan ang oras dahil sa lumang katad na nakakabit. Nang dumating sa bahay si Delia, minabuti niya na gumawa ng kaunting pag-iingat. Kinuha niya ang kanyang pangulot at pinainit ang kalan. At kinumpuni ang kasiraang nilikha ng pag-ibig na pinalubha pa ng kagandahang loob. Nang 7:00 na'y handa na ang kape at ang pagpripituhan ng karne. Si Jim ay hindi kailanman ginabi ng dating. Kinuyom ni Delia ang kadena sa kanyang palad at naupo sa sulok ng mesang malapit sa pintong laging dinaraanan ni Jim. Narinig niya ang mga yabag ni Jim sa unang hagdanan at siya'y namutlang sandali. Ugali na niya ang magdasal ng kaunti patungkol sa munting bagay na nangyayari sa araw-araw. At ngayoy bumulong siya ng ganito. O poong Diyos, marapatin mo pong sabihin niya na ako'y maganda pa rin. Bumukas ang pinto at pumasok si Jim. At pagkatapos ay isinara uli iyon. Parang nangayayat siya at ang mukha niya'y walang bakas ng kagalakan. Kawawa naman. 22 taon lamang siya at nag-iintindi na dahil sa kanyang pamilya. Kailangan niya ng isang bagong damit na pang-ibabaw at wala pa rin siyang guwantes. Pumasok si Jim at walang katinag-tinag. Ang mga mata niya'y nakapako kay Delia at ang tingin niya'y nakapangingilabot sa babae. Hindi naman galit, ni pagtataka, ni pamimintas, ni hilakbot, ni ang alinman sa mga simbuyong pinaghandaan na ni Delia. Basta't nakatitig si Jim sa kanya na ang mata'y nagpapahayag ng isang damdaming hindi mahulaan. Maingat na bumaba si Delia mula sa mesang kanyang kinauupuan at lumapit kay Jim. Jim, mahal ko, ang wika niya. Huwag mo sana akong masdan ng paganyan. Ipinaputol ko ang aking buhok at ipinagbili, sapagkat hindi na ako makatatagal ng isa pang Pasko kung hindi kita mabibigyan ng isang aginaldo. Ito na may hahaba uli. Huwag ka sanang magalit na ha. Talagang kinailangan kong gawin iyon. Malakas namang humaba ang aking buhok. Ala, sabihin mong maligayang Pasko, Jim, at tayo'y magsaya. Hindi mo nalalaman kung gaano kaganda ang aginaldong binili ko para sa iyo. Pinutol mo ang iyong buhok? Ang tanong ni Jim na parang nahihirapang magsalita. Ipinaputol ko at ipinagbili, ang wika ni Delia. Hindi ba gusto mo rin ako kahit putol ang aking buhok?
Dinukot ni Jim ang isang balutan sa kanyang bulsa at inihagis sa mesa. "Huwag ka sanang magkakamali tungkol sa akin, Delia," ang wika niya. "Sa palagay ko'y walang makababawas sa aking pagkagusto sa aking giliw dahil lamang sa buhok o sa pabango o ano paman. Datapwat, kung bubuksan mo ang pakete, ay mauunawaan mo kung bakit ako nagkagayon noong bagong dating ako." Ang balutan ay pinunit ng mapuputi at magagandang daliri, at isang malakas na tili ng galak, at pagkatapos ay isang hagulgol na sinabayan ng pagdaloy ng masaganang luha. Pagkat ang dala ni Jim para sa kanya ay mga suklay, isang wego ng mga suklay na malaon ng inaasam ni Delia. Mula nang iyon ay makita niya sa isang bintana sa tindahan sa Broadway. Idinaiti niya ang yaon sa kanyang dibdib, at sa wakas ay naitaas niya ang kanyang paningin hilam sa luha at winika. "Mabilis humaba ang buhok ko, Jean." At si Delia ay lumuksong, animoy isang pusang napaso at ang sabi, "Oh, oh!" Hindi pa nakikita ni Jean ang magandang aginaldo sa kanya. Iniabot niya iyon sabay pagkabukas ng kanyang palad. Ang mahalagang metal ay kinang nagaya ng apoy ng kanyang kaluluwa. "Hindi ba maganda, Jean? Hinalughog ko ang buong bayan para lamang makita ko iyan. Pihong matitignan mo na ngayon ang oras kahit makasandaang beses maghapon. Akin na ang relos mo. Tignan ko lamang kung gaano kaganda kung maikabit ang kadena." Sa halip na ibigay ang hinihingi, si Jim ay napahiga sa sopa at iniuna ng kanyang ulo sa kanyang mga palad at saka ngumiti. "Delia, itabi muna ang ating mga pang-aginaldo at itago natin ng ilang araw. Sayang na gamitin agad ngayon ang mga iyan. Ang relos ay pinagbili ko para maibili kita ng suklay. Mabuti pa'y prituhin mo na ang karne." Gaya ng alam na ninyo, ang mga mago ay mga taong marurunong, napakarurunong, at sila'y nagdala ng mga alay sa sanggol sa sabsaban. Sila ang may imbento ng pagbibigay ng aginaldo kung Pasko. Palibhas ay marurunong. Pihong ang kanilang mga alay sa sanggol ay may magagandang kahulugan. Marahil yaong maaaring ipagpalitan kung sakaling magkakapareho. At dito'y inutan kong isalaysay sa inyo ang simpleng kasaysayan ng dalawang taong nakatira sa isang abang tahanan, na buong talinong nagsakripisyo para sa isa't isa, kahit mawala ang lalong mahalagang ari-ariang ipinagmamalaki ng kanilang tahanan. Ngunit huling paalala sa marurunong ng ating kapanahunan. Dapat sabihin dito na sa lahat ng nagbigay ng aginaldo, ang dalawang ito ang siyang pinakamarunong. Sa lahat ng nagbigay at tumanggap ng aginaldo, sila ang pinakamarunong. Sila ang pinakamarunong sa lahat ng dako. Sila ang mga mago.